Bukid. Ang budget naging liquid na. Gusto nila, sir, tae sa Manila. Mga taong bayan. Tatay Badong, magagalit yung mga badingdong na walk sa'yo. Hindi adik ang tawag. Abnormally overdose drug victim da. Ayun. O, biktima ng droga pala sila. No? Hindi pala adik. Pucha, magagalit na naman itong mga badingdong na walk-walk na to. Ano po ang tawag sa adik? Tama na, sir, mas malapit na ako maniwala. May problema pa si BBM mag-host ang Pilipinas ng ASEAN. May gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Magagamit niya uli yung tough negotiator. Antindi po, no? Nakita niyo yung mga missile ng Cambodia mo. Sa isip-isip, Cambodia. May mga missile. Anak ng tinapay, huling-huli pala tayo. Gusto pa nating awayin, ha? Isang, yung kumbaga, second most powerful na bansa sa mundo, inaaway natin, no? Ito ang patawa, eh. Puta yung Cambodia. Cambodia nga, may missile system. Tayo ba meron? The new normal. Ang adik ang biktima. Correct. Si Dilima, kala mo adik sa kanila biktima, eh. Comedy masyadong presidente natin ngayon. Ang tawag sa adik, abnormal user. Hindi, bawal yung abnormal. Pucha, yari ka dyan. Paham sa mga bobo. Boss Buds, ano ang masasabi mo laban ni Pacquiao at Rolly Romero? Gagawa na lang ako ng ano riyan. Ng sa boxing. Tirador lang sa atin. Putay, Cambodia. Mahirap pa sa atin yung may missile system sila, eh. Sir, yung kaibigan ko, Vietnam, bakit daw ganun? Marcos, clown daw na meron sayat. Hindi adik, Tatay Badong, dapat abnormally overdose drug victim. Drug victim, no? Battle tested na Cambodia pagdating sa gera. Talaga, puro puro memes ang mga sinasabi ni BBM. Wala ba tayong nuclear weapons? Mahina ba tayo? Di ba natin kayang gera? Mindset lang yan. Pag tinira tayo ng mga missile ng mga China dahil sa diniklara na nga ni BBM na damay na tayo, di ba? Idinamay niya yung sarili natin, eh. Tiradorin lang natin yan. Pucha, missile, walang panama sa tiradorin. Boss, may pananagutan ba si Baste pag napatay niya si Tory sa suntok? Meron naman. Hindi naman sanction yan, eh. Kaya nga sinasanction po ng mga professional dahil pag kayo nagsuntukan lang, labas po sa sanctioning body. Kasi po, bago kayo ilaban, itetest muna kayo. No? May doktor muna mag-atest na pwede kang makipag-boxing. Eh yan, hamunan lang, eh. May pananagutan po yun. Nung araw may duelo. Pag namatay ka sa duelo, walang ano yun. Walang ano. Ginoo mga tao nung araw, eh. Panahon nila Rizal. May duelo nung araw. Magbabari lang. Pag napatay mo siya sa duelo, basta alam lang ng mga tao na may duelo. Kaya nga panonoorin pa kayo, eh. Paham ka talaga, Marcos. Iyawa ka. Nandamay attitude ka pa, bangag talaga. Bakit kaya di tinuloy ni BBM Bongbong racket kontra Bagyo sa ginawa ng tatay niya dati? Magagalit na naman sa iyo yung mga iyakin na vlogger. Tatanong ka kung naging coach ka ba? Bakit ka nagre-rekomenda sa boxing? Sir, yung kaibigan kong Vietnam, si Marcos nagsasalita sa harap ni President Trump, ang hirap intindihin na mas. Ako po, napanood ko, eh. Nag-react na nga ako, yung pala, nung sinulat na, ang tagal sinulat, eh, di ba? Yun pala meaning. May meaning pala yung mga sinabi ni Marcos. Nakakatawa, eh.
Hindi ko rin naintindihan nung una eh. Kung hindi pa sinulat nung ano. Anong tawag doon? Transcribe. Transcribe pa. Tsaka ako lang naunawaan. Boss Buds, hindi kaya espiritista. Espiritistang kailangan. Hindi malilimutan ni Baste yung ginawa ni Tory kay Tatay Digong, lalo na yung salitang hihilahin kita dyan. Kaya nga eh. Dapat may subtitle si Marco. Oo, hirap po. Kahit ilang ano mo, hindi mo mahalata. Meron pala naganap na gano'n. Si Coops na Recto, laging nakangisi. Ang tingin ko sa kanya ngayon, siya, essential joke, no? Parang may something nga si Recto, no? Boss, ba pag ikaw lalaban kay General Torre, pareho kayong 56, tingin mo kaya mo si General Torre sa boxing? Wala akong pakialam. Nung kabataan ko nga, hindi ako nag-boxing. Ngayon pa ba ako? Tignan niyo naman yung mukha ko. Schoolboy complexion ako eh. Ba't naman ako makikipagbasagan na mukha? Marami na po sa boxing naggamon sa akin na suntukan. Isa lang po sagot ko sa kanila. Ang babata nyo pa eh. Eto na edad ko eh. Kung ako hinamon nyo nung bata ko, hindi ko rin kayo lalaban. Ganyan ang lutang na presidente, ututong bangag. Morning, God bless you always. Watch it too. I can't understand it all. Oh. Yun po yung sa tanong niya. Miski po yung mga tanong hindi niya na rin maintindihan eh. Ang tanong sa kanya ang simple lang, you know. Sa tingin niyo po, makikinabang po ba yung ano, yung sa 19% tariff yung ating mga exporter? Eh bakit ako tinatanong mo? Tanong mo kay Trump, hindi naman ako nag-impose niyan eh. Sabi po ni Amy Marcos, dapat daw hinirit nyo yung 10% na pagbaba ng ano. Bilateral meeting you talking about? What bilateral meeting? Yung po sa inyo ni Trump, dapat daw po hinirit nyo yung 10% na lang. It doesn't come up in our meeting. Hindi raw po nasabi, hindi raw po napag-usapan na ibaba ng 10%. Eh ikaw nga dapat makikiusap nun. Malala talaga. So sa madaling salita po, tinanggap lang po natin. Kaya po may pagka-sarcastic po yun yung kay Donald Trump eh. Ako, ang pagkakaunawa ko na ngayon, nung narinig ko si Marcos na hindi raw nag-come up yun sa usapan yung 10%. Eh hindi talaga magka-come up sa usapan nyo kung hindi mo ikaw ang mag-come up nun. Napansin ko nga boss, medyo matindi na ang starter ni Bangag. Posible epekto kaya ng droga. Correct. Sayad Bangag talaga to si Marcos, kitang-kita ng buong mundo, nakakahiya. Tama po. I wish the BRICS will succeed and beat the US. Post yung negosasyon kuno ni BBM sa US, parang boxing match. Intention lang natin sumampa sa ring pero wala tayong intention ng manalo. Tama. Boss Buzz, anong fearless prediction mo sa laban ni General Torre? Nagsabi na po ko, fearless prediction ko po, hindi matutuloy. Good morning, shout out. Yan. Dapat, sino ba yung nagpa-shoutout? Edgar Palihado. Dapat po ipursu ang hair follicle test ng lahat ng public servant. Correct. Matagal na po yan eh. Tuwan-tuwa mga mainstream sa sarcasm. Noel Abalos, na tumbok mo, ironic sarcasm yun kay Daddy Trump laban kay Marcos. At saka wala pong pumapansin sa kanya. Hindi po siya kilala ng mga reporter. Unlike kay Tatay Digong, may interest po yung mga Amerikano kay Tatay Digong. Daig pa ni Boss Toyo si BBM sa tawaran. Kung napanood ko live nung press ko ni Trump with BBM, di ko tinuloy. Nung narinig ko na nagdadadada si BBM, parang ako nahiya. No, kahit papano, no? Ayaw mo rin talagang mapahiya eh.
Ano kaya pang sona ni BBM? Tatay Badong, sabi ni Kuya PL, General Torre versus Boss Dada na lang daw. Meron naman po sinabi si BBM, kaso lang hindi naintindihan ni Trump kasing ngiwi magsalita. Nahalatayan ni Trump. Halatang halata, gustong gusto ng mga gabinete ni Marcos na makapasok ng White House at Oval Office para silang mga amuyong. Correct. No? Amuyong ang dating. Ayun po ang problema eh. Eto po. Yung mga vlogger po inimbitahan sa China, pinaimbestigahan natin sa HOR, di ba? Pro-China daw. Inimbitahan po ng China si Donald Trump eh. Nakakaya, no? Inimbitahan ng China si Donald Trump. Tapos, ano yan? Si Donald Trump, pro-China. Ang pinakamasakit, amuyong lang tayo na US eh. Nakipagsunugan tayo ng tulay. Economically, halos ayaw na nating kapartner yung China eh. Tapos mababalitaan natin magpartner na si Trump tsaka si Xi Jinping. Di po ba napakalaking insulto sa atin nun? Kaya tayo nakikipagbangayan sa China dahil gusto nating ipakita yung pagkatuta natin sa US. Tapos sa US, makikipag-trade deal sa China, natuwan-tuwa pa si Donald Trump. Basahin ko lang po ulit ito ha. Etong exchange na to. Talagang nakakatuwa po to eh. Oh. Sabi po na reporter, tinanong po si BBM, I wonder how do you plan to balance your relationship between the United States and China? Eh siyempre, dahil tuta, ang sagot kagad ni Marcos, kampi kami sa US. Our strongest partner has always been the United States. Akala ni BBM nag-aaway pa yung China at US eh. Kaya sila naroon para kumampi sa US eh. Tignan niyo po yung sagot ni Trump. Tumingin siya kay Marcos eh. Ito sabi niya, I don't mind if he gets along with China. Ha? Gulat si Marcos. Ha? Matapos kami makipagbabag sa China. Because, ulitin ko I don't mind if he gets along with China because we're getting along with China very well. Grabe. Kami nga, nakikipagkasundo sa China. Very well. We have a very good relationship. But your dealing with China would not bother me at all. Would not bother Trump at all. Eh kung nakipag-away pala tayo sa China, hindi tayo kakampihan ni Trump kasi meron silang magandang relasyon ng China. Ulitin ko lang sa mga nagpapanukala na pag tayo pinatulan ng China, dadamayin tayo ng US. Sabi nyo, but your dealing with China would not bother me at all. Antindi. Biglang cambio si Marcos ngayon. Well, it is something that we had to do in any case. Sa usapin ng China, sabi ni Donald Trump, bahala ka na. Kasi kami, okay na kami ng China eh. Pupunta nga ako sa China eh. Sabi ni Donald Trump, pupunta ako sa China, makikipag-deal ako kay Xi Jinping. Okay na, pipirma na lang namin ni Xi Jinping eh. Formalities na lang eh. Selyado na yung trade deal. Mga kapatid, dati meron tayong economic ties with China. Dati ang pangunahin nating mga turista, Chinese. Buhat tong umupo si BBM, wala na pong Chinese tourists. Tapos, dahil sa pagsisip-sip natin kaya bakit mo naman inano si Edmar, Six Sense, spammy.
Ngayon po, ano na po, BBM. Paano tayo ngayon makikipagkasundo uli sa China? Pinasama nyo ng pinasama yung China dito sa atin. Yung pala, yung US mo tama. Sa totoo lang, ang dami pong, sabi, maka Duterte ako pero ayoko sa China. Sabi ng mga iba, di ba, maraming ganun, oh. Wala na. Ngayon nyo banata yung China, bati pala sila na US. Yan yung sinasabi natin na dapat tayo, nakikipagkaibigan tayo, depende sa ating pakinabang din. Wala namang kabog-kabog, hindi naman tayo. Kailan ba nagsimula yung mga pangbobomba sa atin? 6 na taon nga si Duterte, hindi naman tayo. Nakakapag-deliver din tayo ng pagkain dyan. Ay, nako. Nawala na sa mga pan-WPS. O, isa pa yan. Pinagmamalaki nyo, WPS, o narito. O, naron, kayo na naron. Nung kaharap naman ni Marcos si Trump, isang West Philippine Sea, hindi binanggit. South China Sea ng South China Sea. Tapos sasabihin nyo sa amin na ayaw ng China pero lahat ng gamit China. Correct. Gusto sabihin ni Trump, awayin mo yung nagpapalago ng ekonomiya sa bansa nyo. Bahala kayo. Maganda pa nga makapag-usap si Tatay Digong sa world leaders including Trump. May respeto eh. May respeto kay Tatay Digong.